Paano ang gagawing psychosocial intervention sa mga estudyante at guro? Siyempre, na-trauma po sa Tacloban shooting. Anong proseso po rito, Secretary? Igan actually ang nag-spearhead nito dahil nasa loob siya ng school, sila Secretary Sani Angara sa pamumuno ng DepEd. So nag-organize sila ng mga multiple sessions kasama na doon ng DSWD pati na ng Department of Health. So it's a series, actually nandun ako, nakita ko nga na ginagawa na, it's a series of psychosocial decompression. Kasama na doon yung trauma management. Ang importante kasi dito, Igan, matulungan natin sila ma-process yung nangyari kasi bawat individual iba-iba yung pagkaka-process sa nangyari. Now kami sa DSWD Igan, bukod sa mga social worker namin, partner namin ang Ateneo School of Psychology. So kasi sila may experience sila. Sa katunayan nung pumunta ako doon nung Wednesday, kasama ko yung isang clinical psychologist nila na who happens to also be a lecturer in Ateneo Department of Psychology. So sila yung ngayon nag-a-assist sa amin para makagawa ng maayos na programa para hindi lang to short-term kundi long-term. Dito naman sa Juvenile Justice and Welfare Act, kinakalat kasi na pag minor de edad ang gumawa ng krimen, hindi sila makakasuhan. Igan, yung may cut-off kasi yan. Pagdating mo, ang nakasaad sa batas, pag ikaw ay 15 years old plus 1 day hanggang sa 18 years old, meron kang criminal liability kapag may discernment ka. Ang ibig sabihin ng discernment, alam na alam mo yung ginagawa mo. Planuhan mo, sinubukan mo itago, alam mo ang konsepto ng right or wrong, or alam mo yung consequences. Ngayon, pag na-determine na may discernment ka, meron kang criminal liability, sasampahan ka ng kaso, pero kadalasan, Igan, nasususpend yung sentence na yun at pero in return, iniiwan siya sa rehabilitation center ng DSWD. Ngayon, sa period na yun, magkakaroon ng intervention, tapos nun, i-assess. Pag nakita nila na, nakita namin at sinabi ng social worker na hindi pa rin umubra, makukulong siya sa regular na kulungan pagdating niya ng 18 years old. Sa katunayan, may ganyan tayong mga cases na ibigay muna sa amin, ni-rehabilitate, hindi na-rehabilitate, ikinulong pa rin sa regular na kulungan pagdating niya ng 18. Now, yung isa naman, yung 14 years old, ang mangyayari sa kanya, akala kasi ng maraming tao dahil walang criminal liability, yung below 15 years old, normal yung buhay niya. Hindi ganun yun. Nasa amin rin siya, i-rehabilitate siya, hindi namin siya papakawalan hanggang sa nakita namin na nagbago siya. Pero pag hindi, nasa amin siya, nakadetain siya sa isang bahay pag-asa or sa isang center namin na para sa kabataan in conflict with the law. At dito sa bahay pag-asa, magtatagal siya, depende sa korte. Depende sa korte at depende na rin sila sa finding ng mga social worker natin, pati na rin ng mga child psychologists natin. Wala sa edad itong Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi kayo pabor na ibaba ang age ng criminal liability, Secretary? Igan, at this point, yung personal kong opinion, isasantabi ko at hindi na importante yon. Ang posisyon namin, katulad ng posisyon ng ating Pangulo, open tayo sa mangyayaring mga dialogo, sa mga pag-uusap at pagrebisita dito sa batas na to. Kung matatandaan nyo, nitong last Monday, sinabi ni Yusek Claire Castro na open ang ating Pangulo na rebisitahin, makinig, sumali sa dialogo or sa mga debate na mangyayari tungkol sa pagbababa ng minimum age of criminal responsibility. At sa katunayan, pinapatawag na kami sa Senado sa July 1. At alam ko, ito ang main topic. So, open kami, makinig, lumahok, at pakinggan yung mga data na lalabas or yung mga analisa tungkol sa issue na to.